punta naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa next topic na nakita po natin na kung saan, eto na, di ba kung matatandaan nyo, nagsalita po, etong kapatid po mga kababayan, nung nambatok sa isang tatay na nagkakariton kasama po yung kanyang anak. So ngayon, kung matatandaan nyo, nagsalita itong si Pokwang, and then mga kababayan, meron po siyang pinangalanan na kongresista na di umano binalaan niya pa nga at sinabihan niya na pwede itong masampahan ng kasong libel mga kababayan at saka cyberbullying. So ngayon, sabi po dito sa news ngayon, kasi alam ni Congressman Terry Redon na siya po yung tinutukoy ni Pokwang. Ano po, so sabi daw dito ni Congressman Terry Redon kay Pokwang, hindi cyber libel ang katotohanan, lalo na kung galing sa publikong record. Maring tumugon si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa video statement ni actress Marieta Pokwang Subong kaugnay ng viral road rage incident sa Antipolo City na kinasangkutan ng kapatid nitong si Carlo Subong. Sabi pa dito, ayon kay Redon, malinaw umano na siya ang tinutukoy ni Pokwang matapos siyang pagbanta ang kakasuhan ng cyber libel at cyberbullying. Lalo na't isa siya sa mga mambabatas na hayagang nagsalita tungkol sa road rage at public safety issues. Gate ng kongresista, walang katotohanan ng paratang na pinost ang larawan ng buong pamilya ng aktres. Sabi pa dito mga kababayan, ang inilabas lamang ay mga larawan ni Carlo Subong, ang taong sangkot mismo sa insidente, ani ni Redon. Sabay iginiit na may karapatan ang publiko na makilala ang sino mang gumagawa ng karahasan laban sa ordinaryong Pilipino. Yan po mga kababayan yung naging sagot ni Congressman Terry Redon. Dahil kung titingnan naman po talaga natin, may karapatan naman talaga ang mamamayang Pilipino na malaman po ang pagkakakilanlan nito pong si Carlo Subong na kapatid po ni Miss Pokwang. Lalo na mga kababayan, at kitang-kita nyo naman kung paano mambatok ng isang taong naghahanap buhay kahit na inaabot ng gabi sa lansangan. Alam nyo, ito lagi ko naman sinasabi sa inyo, kung inunawa na lang sana nung kapatid ni Pokwang mga kababayan, yung mag-ama, ano po na nagkakariton at tinulungan na lamang sana kaysa tawag dito, kaysa gawan pa nang hindi maganda, hindi na sana po hahantong pa sa point mga kababayan na yung lisensya ng kapatid ni Pokwang marirevoke. Dahil imaliwanag naman po bukod po doon sa 90 days, suspension mga kababayan doon po sa lisensya ng kapatid ni Pokwang, maliwanag po mga kababayan na nirevoke na po ng LTO yung lisensya ng kapatid po nitong si Pokwang. Alam nyo naman kung gaano kahirap pag wala kang lisensya, lalo na kung ikaw ay nagmamaneho ng personal mong sasakyan. Di ba maliwanag mga kababayan na kung ikaw ay driver, or di kaya naman kung ang trabaho mo ay isang pagiging driver, or di kaya naman sumasakay ka ng motorcycle para pumunta ng trabaho, di ba napakalaking dagok sa buhay mo pagka na-revoke yung lisensya mo? Kasi parang patay ka na rin yan. Diba? Hindi ka na pwedeng magmaneho, pero na lamang kung kukuha ka ng driver mo. Sa mahal ng driver ngayon. Diba mga kababayan? So ngayon, sabi pa dito, tuloy pa natin. Ang inilabas lamang, eto daw ang inilabas lamang ngayang larawan ni Carlo Subong, ang taong sangkot mismo sa insidente ani ni Redon. Sabay iginiit na may karapatan ng publiko na makilala ang sino mang gumagawa ng karahasan laban sa ordinaryong Pilipino. Binigyan din pa niya na ang tunay na dapat humingi ng paumanhin ay si Carlo Subong na kapatid po ni Miss Pokwang na inakusahan niyang gumawa ng grave threats, physical injuries at child abuse laban po kay Crispin Villamor at sa anak po nito. Sabi pa dito mga kababayan, tiniyak din ni Redon na babantayan ng kanyang grupo ang pagharap ni Subong sa Land Transportation Office upang matiyak ang due process habang isinusulong umano ang permanenteng pagbawi ng driver's license nito. Matapos sa mga pagdinig, makikipag-ugnayan din aniya siya sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng mga kasong kriminal. So bukod pa po mga kababayan doon sa pagkaka-revoke ng lisensya, nito pong si Carlo Subong na kapatid ni Miss Pokwang, posible pa po siyang makasuhan ng kasong kriminal mga kababayan. Sabi pa nga dito, sa huli, maring idiniin ni Redon, hindi kayo ang biktima dito. Ang biktima dito ay si Crispin
at ang kanyang anak at ang mga ordinaryong Pilipinong inabuso sa kalsada, mga kababayan. Kaya nga doon sa mga kababayan Pilipino natin, ha, lalo na kung kayo ay nagmamaneho ng sasakyan nyo, bawasan yung init ng ulo nyo. 'Di ba? Huwag kayo, kung maaari, pagka may nakaalitan kayo sa kalsada, hanggat kaya ninyo magpakumbaba na lang kayo. 'Di ba? Kasi mahirap po talaga masangkot sa road rage, mga kababayan. Lalo na kung mabibidyohan ka pa, magbabiral pa yung insidente, talagang matatanggalan at matatanggalan ka ng lisensya. Kasi yan na po yung bagong patakaran ngayon ng LTO. So ngayon, mga kababayan, baka sabihin ng iba, ano ba yung sinasabi ni Jake na nirevoke yung lisensya? Ang pagkakaalam namin, parang sinuspended lang ng 90 days. So sabi po dito, mga kababayan, na ito, pakinggan po natin. Etong nakita po nating balita galing po sa News 5 na kung saan nagsalita na po etong si Yusek Lacanilaw. Ano po patungkol po dun sa nangyaring insidente ng pambabatok ng kapatid po ni Pokwang. So ngayon, ito, pakinggan po natin, mga kababayan. Nasasabi dito, LTO nirekomendang i-revoke ang lisensya ng kapatid ni Pokwang na sangkot sa road rage sa Antipolo, mga kababayan. So ito, pakinggan nyo po. Yun, di ba? Nako. Mm. Ayan, oh. Confiscated na yung lisensya, mga kababayan, ni Carlos Subong. Ay, shoutout po kay Ma'am Alex, KTR. Mega love shoutout po, ha. Ay, wala ba? Wala ba? Sorry. Kaya pala naman. Sorry. Buti na lang. Malimit ko makakalimutan yung share screen. Nasanay kasi ako sa OBS, mga kababayan, mas madali. Ayan, sorry na. Ito na. Lagi ko nakakalimutan eh. Yan na. Okay na. Play natin. Hinayaan ko magpaliwanag yung magkabila. Hinayaan ko magpaliwanag yung magkabila. Pero nakita ko doon at yung mga kasamahan natin na talagang merong pagmamalabis, merong abusong nangyari. Kitang-kita natin doon kasi ang babaw ng katwiran niya na nung makasalubong niya yung mag-ama, akala niya tinamaan yung sasakyan niya, hindi pala tinamaan, bumaba siya, pinagmumura niya yung mag-ama. Yun naman pala, mga kababayan, hindi naman po pala tinamaan yung sasakyan nito pong si Carlos Subong na kapatid ni Miss Pokwang. Hindi po pala tinamaan yung sasakyan. Kumbaga, naging masyadong OA lang dahil nga nakainom yung kapatid nito pong si Pokwang. Kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba maliwanag naman na kapag ka ikaw ay may sasakyan, lalo na kapag ka kukuha ka ng lisensya, maliwanag naman na nakalagay doon na huwag ka magmamaneho ng nakainom. Diba? Or di kaya naman kung magmamaneho ka, mas mabuti na wag ka na lang mag-inom. Ganun po kasimple. So tinakot pa, may threat pa siya na papatay niya yung tatay. Sa harap ng bata, ganun niya sinabi. So ano ito? Talagang may grounds yung ginawa niya. So sa ngayon, kumpiskado na yung driver's license. So, bukod po dun sa pag-suspend po ng driver's license, May decision ano pa po yung possible sanctions po ng driver? Okay. Yung license, may recommendation na kami na meron na kaming action na dahil sa nangyari na i-revoke yung driver's license niya. Bukas, ilalabas namin yung resolution tungkol dito. Kasi may basis kami kung bakit kailangan siyang ma-revoke.
amoy alak na kainom. Oh, ayan oh. Nakainom daw yung kapatid ni Miss Pokwang, mga kababayan. Pero hindi dinenay, sir. Yan. Dininay niya yan. Dininay niya yan. Pero sir, hindi ba kayo magkakaroon ng sobriety test to prove that? Wala na kasing Hindi na, yung ano, time lampas na yun. O, ilang araw na. Sana kung yung overnight kinabukasan, kung pwede pa yun, kuha namin. Kaya lang tumakbo na ng ilang araw. Sana magsilbing aral ito dun sa iba. Na sana wag niyong tularan o wag niyong pamarisan. Ito pong ginawa ng kapatid ni Pokwang. Oo, madaling mambatok. Oo, madaling gumawa ng tawag dito ng pagmamayabang sa kalsada. Paano, mga kababayan? Isipin niyo na lamang po paano kung yun pala na nakalaban ng kapatid nitong si Miss Pokwang sa kalsada, yung nakakarito na yon, may dala palang patalim at naunahan po siya. Diba? Kaya mahirap po talaga makipagtalo sa kalsada, mga kababayan. Mas mabuting idaan na lamang po yan sa mas maayos na usapan. Dahil nga kapag gaya nga ng sabi ko kanina, kapag ka nabidyuhan ka dyan at nag-viral ka or di kaya naman nakarating sa LTO yan, revoke talaga ang lisensya mo. Yun yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa'yo. Lalo na, alam naman natin ngayon kung gaano kahirap kumuha ng driver's license. Anyway, tuloy pa natin. Pero sir, naging factor ba yun sa magiging decision o resolution ng LTO yung alleged na nakain? Isa rin yun, pero ang pinakamabigat na dahilan sa totoo lang, yung talagang kitang-kita naman na talagang manakit siya. Tama. Tapos, hindi lang isa Baga technically, hindi nga niya nasaktan yung bata, pero yung pinagsisigawan niya silang pareho. Medyo mabigat yun. Nakakabilib, mga kababayan, si Yusek Lacanilaw, ang bilis umaksyon. 'Di ba? Ganyan dapat. 'Di ba, mga kababayan, kada may usapin na mahalaga at gustong malaman ng taong bayan kung ano yung nagiging aksyon, mabilis agad ang pagresponde at pag-aksyon. Kita niyo, mga kababayan, kung gaano kagaling ngayon si Yusek Lacanilaw. Kung pwede nga lang na ito na yung pinaka maging head. 'Di ba, ng LTO, mas maganda Kasi biruin nyo, mga kababayan, talagang makikita ninyo kung gaano ka-determinado sa kanyang trabaho at kung gaano kabilis umaksyon. Lalo na sa mga mahalagang usapin na nangyayari dito po sa ating bansa. Isa na dito yung nag-viral na video ng ginawang pananakit ng kapatid po ni Pokwang. Kita nyo, nagawan agad ng rekomendasyon, mga kababayan, na i-revoke yung lisensya, bawiin ng LTO yung lisensya ng kapatid po nitong si Pokwang. So ngayon, na maliwanag dito, mga kababayan, binabawi na ng LTO yung lisensya po ng kapatid po nitong si Pokwang. So kayo, ano pa masasabi nyo dyan? Tama lang ba ang ginawa ng LTO na i-revoke, mga kababayan, ang lisensya ng kapatid po na ito ni Pokwang, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. Wala kang gawa